Ang susunod na programa ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Mag-hyperbaric ka na! Ang inyong likod bayan, Tony Falcon. Tony Joy Rojas po, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kami ang inyong likod bayan. Isang maligayang araw po muli mga kababayan. Welcome sa programang patuloy na nagkakawang gawa. Ako si Tony Falcon at ito ang Lingkod Bayan. Sa Lingkod Bayan Choice, makakasama natin si Architect Errol Supremo, isang magaling na local at international architect. Ibibida sa atin ang dekalidad na disenyo na kayang-kaya ng bulsa. Abangan! Alam nyo bang ang bulaklak ng gumamela ay nakakagamot din? Sundan sa Lingkod Bayan Balita sa Medical and Dental Services. Matuto ngayon ang walang tigil ng pasasalamat po ng mga nakakatanggap ng tulong pinansyal sa PCSO Clinic. At syempre, sa Lingkod Bayan mga kaibigan, para sa talento mo, matuto ngayon muli si Jesu Rivera sa kanyang komposisyon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madam Wig nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Deal! 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 Ito ang larong hindi mo pagsasawaan. Susubukin ang talino mo. Challenge 21. Imbensyong pampamilya, pambarkada, at pwedeng-pwede sa palarong pang-eskwela. Susuko ka ba sa hamon? Mga nangangailangan ng pang-dialysis, pang-chemotherapy ang madalas din nilalapit sa PCSO. Libreng check-up, gamot at financial assistance ang handog ng PCSO, katulad po nila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Medical Dental Services. Mga kaibigan, kapili po natin ngayon ang ating kababayan na humingi ng tulong sa PCSO. Siya po ay nabigyan na ng guarantee letter. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang hiningan ko po ng tulong yung kapatid ko po, si Roderick Pederipe, nagda-dialysis po. Kidney failure po. Kano po yung naibigay na guarantee letter para doon sa hospital po? Ang binigay po sa akin ng PCSO ay 17,000 pesos po. Sa isang session po is 1,860. Etong natanggap ko po ay isang buwang session. Sa PCSO, sa tulong ninyo ay natutulungan na mapahaba yung buhay ng kapatid ko. Edna Bayon po. Taga saan po kayo na? Taga Cavite po. Sino pong may sakit? Yung aking anak po, si Joseph Ryan. Dinadialysis po siya. Dialysis. Ilan taon na to si 29 po. 29. Single. So magkano po yung naibigay sa inyo ng 20,000 po. 20,000. So magkano po ang gastos ninyo sa dialysis? Sa dialysis po, 4,003 kami. 4,000. So mga ilang session na po yan? Bali 8 sessions po ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa PCSO po. Alright mga kaibigan, narito na po ang isang kababayan natin na nabigyan po ng guarantee letter. Kidney, chronic kidney disease. Ito, partner, ito yung guarantee letter, 25,000. Pangilang session bang kailangan? Okay na po ito. Sa gamot kasi ito, sir. Hindi kasi ako hemoperitoneal. Maraming salamat po sa PCSO. Sa bigay nilang tulong. Every 3 months po, nakakahingi po ako. Magandang hapon po sa inyo, Manong. Po. Magandang hapon po naman. Ano pong pangalan nila? Charlie Conde po. Taga saan po kayo? Taga San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Sino pong may sakitan?
Yung pong misis ko, nagda-dialysis. Alright, kayo po yung nabigyan ng guarantee letter. Magkano po yung nakuha niyo? 20,000 po. 2,000 po per session. Bale, twice a week po siya. Nagpapasalamat po ako ng lubos-lubusan sa pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa kanilang ginawang tulong po, lalo po sa mga may sakit na kamukha ng asawa ko. Taos-pusong bumabati sa lahat ng bumubuo ng Lingkod Bayan. Alam ko, laganap na ang inyong pagkakawang gawa. Sana'y madagdagan pa ang inyong matutulungan. Umasa kayo na ang PCSO ay laging kaagapay ninyo sa lahat ng oras. At simula ngayon, magiging katuwang ng Lingkod Bayan kada linggo, hangad ng PCSO na maibigay ang sapat na serbisyong pangkalusugan para sa inyo, mga kababayan. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay patuloy, walang kupas, pinatatag at lalong pinapalakas pa ang serbisyo para sa inyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Ang sakit ay walang pinipiling edad, kaya napakalaki ang tulong pinansyal ng PCSO. Kaya tangkilikin ang produkto ng mga ito. Sapagat tulong mo, buhay nila'y naisasalba. Para sa inyong katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming tanggapan 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Makinig sa aming programa sa radyo sa DWAD 1098 kHz. Araw-araw po yan, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa internet, i-type lamang po ang Lingkod Bayan Choice sa YouTube. Kami nagbabalik, yan lamang po kayo. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias! Madam Wig nga salamat. Salamat po! Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Ang diabetes ay lubang mapanganib. Mahal ang treatment dito. Kung may sugat ka na pabalik-balik, hindi gumagaling, magpa-check up ka na sa mga dalubhasa sa Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center ng Chinese General Hospital and Medical Center. Magtanong ka na sa telephone number 740-2164. Samantala mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, narito muna ang ating guest singer, walang dilit pa, Jesu Rivera. Nais ko sanang pag-isahin
saya sa damdamin. Ang araw at buwan ay nais kong pagsabayin sa paglubog sa aking paningin. Nais kong maging awitin at bulaklak sa isang hardin na nagbibigay saya sa damdamin. Maraming salamat, Jesu Rivera. Katulad niya, kung may talento ka na nais mong ipamana sa aming programa sa telebisyon, tawag lang sa 544-6641 o di kaya direkta po sa aking cellphone number 0920-679-6974. Lingkod Bayan Balita, susunod na. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. May 300 uri po ng gumamela sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, parang ordinaryong bulaklak lang ang gumamela sa paligid. Pero alam nyo bang mabisa ito laban sa pamamaga, bukol, pigsa at maraming iba pa? Alamin sa Paglilingkod Bayan ni Liz Ragandan. Ang Panagbenga Festival sa Baguio City ay dinarayo ng mga turista dahil sa ganda ng mga bulaklak na ipinaparada tuwing buwan ng Pebrero. Ang buwan ng Mayo naman na tinaguri ang Mayflower Festival o mas kilala sa tawag na Flores de Mayo, ibinibida ang mga makukulay na bulaklak. Isa na rito ang gumamela na pag-alamang halamang gamot. Ang gumamela ay isa sa mga pinakapamilyar na bulaklak sa Pilipinas. Ang bulaklak na ito ay may scientific name na hibiscus at kabilang sa pamilyang Malvaceae. Ito ay may naitalang 300 uri na matatagpuan sa buong mundo. Ilan sa mga ito ang Hibiscus syriacus na matatagpuan sa South Korea. Ang puting Hibiscus arnothianus ay makikita sa Hawaii. Matingkad na pulang Hibiscus o Hibiscus rosa sinensis naman ang makikita sa India na inaalay sa kanilang diyosa na si Kali at sa kanilang diyos na si Ganesha. Bukod sa pagiging halaman at palamuti, ang bulaklak ng gumamela ay may aktibong sangkap na hisbisitil. Mayaman ang mga bulaklak nito sa samot-saring polyphenols at flavonoids. Ang taglay nitong mga polysaccharides ay nakakatulong sa paggamot ng sugat at nagpapatibay ng immune system. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang gumamela ay mayaman sa thiamine, riboflavin, niacin at ascorbic acid. Sa ibang bansa, may iba pang bukod tanging gamit ang gumamela. Sa Thailand, pinaniniwala ang nagpapababa ng kolesterol ang katas ng gumamela na ginagawang tea. Kilala ito bilang natural diuretic. Ang pinatuyong hibiscus ay isang delicacy sa Mexico at ginagawang candy. Sa Malaysia naman, ang pinagbabarang tubig ng mga dahon ay gamot para sa sakit ng ulo. Sa Pilipinas, ang
Ang mga bagong usbong na bulaklak o di kaya naman ang mga dahon ng gumamela ay pinipit-pit at ipinapantapal sa mga pigsa at sa mga namamagang lalamunan ng may beki. Ang katas na nakukuha sa ugat ay ginagawa ng gamot sa venereal disease at lagnat. Paalala, hugasang mabuti ang halaman bago gamitin. Ang mga bulaklak ay nakakabighaning pagmasdan. Sa ganda nito at halimuyak, hindi natin nakalain na isa na pala itong alternatibong lunas sa iba't ibang karamdaman. Kaya dapat tayo maging mapanuklas sa mga halaman o bulaklak. Katulad ng gumamela na hindi lang palamuti, kundi isa ring halamang gamot. Liz Ragandan para sa Lingkod Bayan Balita. Maraming salamat, Liz Ragandan. Bawat pangalan ng bayan, syudad at probinsya, pati na ang pangalan ng barangay, dito sa Basay may kanya-kanyang kwento ng pinagmulan. Tungayan si Jedjo Maruse sa kanyang munting kwento tungkol sa bayan po ng Taytay Rizal. Pamilyar ka ba sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas? Ikaw ba ay taga-probinsya ng Rizal? Ngayong hapon, samahan niyo ako at alamin ang kasaysayan ng bayan ng Taytay Rizal. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol, ang Rizal ay binubuo ng 26 na bayan ng Tondo at Laguna. Ayon sa mga kwento ng encomiendas noong 1582, ang bayan ng Morong ay tinatawag na Moron. Ito'y nasa ilalim ng jurisdiction ng Laguna at ng Pasig na ngayon ay Pasig City, Taytay na ngayon ay Taytay, at Taguig na ngayon ay Taguig City. Ito ay sakop ng probinsya ng Tondo. Ang Taytay ay hango sa salitang Taytay. Noong 1901 hanggang 1907, nahalal na ang unang alkalde na si Adaucto Ocampo. Pinaunlad ang bayan ng Taytay na ipinagpapatuloy naman ng mga sumunod na naglingkod hanggang sa bagong halal na mayor ngayong taon, na si Mayor Janet De Leon Mercado. Ang Taytay ay maunlad pero pangatlo sa mga bayan ng Rizal na may pinakamalaking populasyon. Binubuo ang Taytay sa 5 barangay. Ito ang Barangay Dolores, Muson, San Isidro, San Juan at Santa Ana. Ang Barangay San Juan ang pinakamalawak na binubuo ng 1,490 hektaryang lupain. Tela ang pinagmamalaking produkto ng bayan. Halos lahat ng mga mananahi sa Kalakhang, Maynila ay dumarayo pa sa Taytay upang makakuha ng magagandang uri ng tela. Kilala pa rin ang bayan ng Taytay sa mga woodworks at garments. Patuloy ang pag-unlad ng bayan ng Taytay lalo na sa larangan ng mga negosyo. Patunay dito ang SM Taytay at Pure Gold na nakakatulong upang magkaroon ng trabaho ang mga taga-Taytay maging ang mga Rizaleños. At sana'y nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa bayan ng Taytay Rizal. Hanggang sa muli, Jedjo Marjose para sa Lingkod Bayan Balita. Maraming salamat, Jedjo Marjose. Lingkod Bayan Choy, susunod na. Para sa mga naghanap po ng interior designer ng inyong bahay at opisina, product designer, urban planner, na mura at dekalidad ang gawa. Baka siya na ang hinahanap ninyo. Huwag kayong kakalas. Narito na si Architect Errol Supremo. Studio Supremo actually has been in business for 25 years now. And I started the business in Hong Kong before when I was working in Hong Kong. Actually, I was in Hong Kong in 1994 and started Studio Supremo way back 2000 and 2000. And after 10 years, I decided to come back here in the Philippines and set up Studio Supremo in the Philippines. So now actually I've been here like 2 to 3 years now, and I'm very happy to be back here from 20 years of working abroad, and hoping to to contribute my design, my knowledge in design to nation building. Nandito kami ngayon sa tanggapan po ng Quantum in Plast. Ikaw yata yung nag-design nito eh. I'm proud to have designed this place, and due to our friendship with Dr. Patawaran, and also I'm also believe in the product itself. So what we decided is ginawa po namin itong design ito to be simple yet elegant in the sense na it's not expensive, but you can see every corner was well thought of, and what I can say is lahat ng areas of the plan of the 112 square meters of the plant was maximized to the fullest. Fullest in the sense na wala kaming sinayang na space.
And also, other from that, I also try to provide also ample storage. As you can see, may mga hidden storages kami sa ceiling. Also, if you go to the training room at the same time, you can see yung whiteboard for the training itself. Pag binuksan mo siya, it's actually a storage area. So those are the small things na we thought that could help also the business. So storage-wise, because you can see, Quantum Mint has a lot of things, a lot of packages involved in its logistics. So we thought of giving ample space for storage. And design-wise naman, simple, elegant in the sense that we thought of colors na not too much striking, but we still maintained the brand color, which is purple color. And with the small 112 square meter space, we have provided a training room, sales area, a detox lounge, which actually